If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. Assalamualaikum brad. Waalaikumsalam warahmatullah. Pwede din ba mag-celebrate ng New Year ang Muslim? Nasa Quran din po ba yun? Si Jensen ng Kabuntalan. Ang tanong ni Sheikh ay, pwede daw ba mag-celebrate ng New Year? Grabe ha. Alam mo kapatid kung maintindihan sana yung sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong dalawang piyesta o celebration lamang sa Islam, di ba Sheikh? Sabi niya, merong dalawang piyesta o celebration lamang sa Islam. Ano ito? Ang sabi niya, ito po yung Eid al-Fitr at yung Eid al-Adha. Sa mga tweet Sheikh, hindi niya sinabi na kasama yung New Year. Pati nga yung birthday ng propeta, hindi niya sinabing i-celebrate kung meron man sigurong kung meron man sigurong ipapa-celebrate ang propeta, kung sakaling walang revelasyon na ibinigay sa kanya ng dakilang tagapaglikha, sabihin niya, dapat i-celebrate nyo, birthday ko. Bakit pa kayo mag-celebrate ng kung ano-anong mga celebration dyan? Birthday ko na, yun ang i-celebrate nyo. Yun ang birthday ng propeta, hindi sinabi na i-celebrate natin. No? Yung birthday niya, birthday ng mga anak niya, hindi sinabing celebrate siya, di ba? So, how much more pa kayo yung New Year? Wala nang rason. Sapagkat, sabi niya, two celebrations, yung Eid al-Adha at saka Eid al-Fitr. Yan yung dalawang fiesta o celebration sa Islam. Ngunit, may New Year sa Islam. May New Year. Ako nga, may birthday rin ako Si Sheikh, may birthday rin yan. Pero hindi namin sineselebrate ang birthday. Ang propeta may birthday, ngunit hindi sineselebrate ang kanyang birthday. May New Year sa Islam, sapagkat sa Islam, meron pong Islamikong kalendar. Merong Islamic calendar sa Islam, kaya may New Year yan. Kapag may kalendaryo, may New Year talaga yun. Diba? Sa Islam, may New Year dahil may Islamic calendar. At sa Islamic calendar, merong 12 months, diba? Ito, basahin natin sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 36. Sabi ng Allah ay ganito, sabi niya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan sa kanyang pinakaunang sentence. Sabi niya, katotohanan, ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 12 buwan. 12. 12. Meaning, may kalendar talaga sa Islam, no? 12 ang sabi niya yung Hijra calendar, di ba? So, merong New Year. Yung first month, yung Muharram. Of course, yung unang araw sa buwan ng Muharram, yun ang New Year. Yun ang bagong taon, pagpasok niya. Ngunit hindi na kailangan i-celebrate yan, kapatid. No? Sa atin, no celebration ng New Year. Lalo na yung New Year ng sineselebrate ng ibang, yung gamit ang ibang kalendar. Lalo na, no? Katulad ng Gregorian calendar na ginagamit ngayon ng mga kababayan natin, mga Kristiyano, na kung saan ay nagse-celebrate sila ng New Year sa katapusan ng yung sa hating gabi ng ng December 31. Lalo nang wala kang karapatang sumama diyan bilang isang Muslim dahil hindi nga sa iyo, hindi atin yung calendar, tapos magkikiselebrate ka pa, hindi mo nga sineselebrate yung sarili mong New Year sa calendar ng Islam, yung pakayan sa iba, di ba? Ngayon,
Biblia ang magsasalita, walang kwenta. Mhm. Yes. Kung Biblia magsasalita, yung mga ganyang celebration, walang kwenta. Saan po natin mabasa yan? Sa Biblia po, sa Colosas 2:16 at 17 at sa 23, ganito po ang sinasabi. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan. Ibig sabihin yung mga selebrasyon, bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. 23, sabi niya, ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang pusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikakalayaw ng laman. Useless. Useless. Walang silbi, walang kwenta, ayon sa Biblia. Kung Kristiyano ka pala, hindi ka na dapat pala mag-celebrate ng mga New Year, no? Dahil sabi sa Biblia, wala palang kwenta yun eh. Tama naman, mantakin mo, kung mag-celebrate ka ng New Year, naku po, nagsasayang ka lang ng pera, katulad ng merong yung fireworks display. Yung iba dyan, gumagastos ng milyones. Pagsasayang din yun eh. Imbis na yung pera na gagamitin sa pagpapasabog ng firecrackers, binigay mo na lang yun sa mga taong naghihirap. Di sana ay mapakinabangan nila ito. Kaysa naman, nagsusunog ka lang ng pera. Walang silbi. Useless. No? Ganon. Yan po ang aming kasagutan sa nagtanong.